Ang pagtataksil ngang aking asawa ay nagpaalis sa akin ng tahanan ng walang kahit isang piso sa bulsa. Nang gabing iyon, nang pinakawalang pag-asa na ang lahat, isang tuyong papel na nakaluray ang nahulog sa aking paanan, isang patalastas na kakaiba. Isang mayamang negosyante ang naghahanap ng isang babaeng maninirahan sa kanyang tahanan upang alagaan ang kanyang anak bilang isang uri ng surrogate na ina. Hindi nagtagal, tumawag ang aking dating asawa at sinabi niyang handa siyang tanggapin ako muli, ngunit ang batang dapat kong alagaan ang sumagot para sa akin. Hindi gumawa ngang masama ang aking mama. Nahulog ang telepono mula sa kamay ng aking dating asawa at nabasag sa sahig. Ang ulan sa Maynila sa kalagitnaan ng tagulan ay hindi tulad ng malakas na bagyo sa Visayas, ngunit tumatarak ito sa buto. Nangyayari ang kalamig sa kaibuturan ng kaluluwa. 3 taon ng kabataan, 3 taon ng pagiging asawa, 3 taon ng pagiging manugang sa isang pamilyang hindi ko kailanman tunay na tinanggap. Ito ang lahat ng natitira sa akin, isang maleta na may sirang gulong na patuloy na natitihaya sa tabi ng aking mga paa. Maingat kong hinawakan ang aking pisngi, ang pisnging kamakailan lamang ay tinapik ng buong lakas. Hindi pa nawala ang hapdi, ngunit kumpara sa kawalan sa aking dibdib, parang wala na ito, parang may namatay sa loob ko. Ngayong gabi, dinala ni Victor Reyes ang babaeng iyon sa aming tahanan. Mas maganda siya sa akin, at ang pinakamahalaga sa kanila, ang kanyang tiyan ay mabilok na sa pagbubuntis. Ang aking biyanang babae, na dating tinatawag kong nanay ng may paggalang, ay nagtatag sa kanya na parang isang mahalagang piraso ngang porselana, habang ang matitik niya sa akin ay katulad ng matalim ngang kutsilyo. Tinawag niya akong puno na walang bunga. Sinabi niya, kung hindi ka makakapagbigay na tagapagmana pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, alamin mo ang iyong lugar at umalis ka na. Nakatayo si Victor sa tabi niya, hawak ang papel ng diborsyo na pinilit niyang pirmahan ko. May kabastusan sa kanyang boses. Pinirmahan mo na, lumabas ka na sa bahay, kailangan ng lugar para kay Lucy, at huwag mong isiping sa iyo ang perang nasa account, ituring mo itong kabayaran sa mga taon ng aking kabataang nasayang. Ibabawas ko ang lahat ng gastos para sa iyong pagpapanatili sa loob ng 3 taon. Umalis ka ng walang dala. Totoo bang kayang maging ganito ang katsandakilaan ng isang taong nawala na ang pagmamahal? Mahina akong ngumiti. Wala ng luha. Naubos na ang lahat ng luha sa mahabang magagabi ng pag-abang nang siya ay bumabalik na lasing at amoy ng pabangong hindi ko kilala. Sa bawat gabing iyon, hinawakan ko ang aking maleta at dinalhin sa pintuan. Ang lagabok ng gulong sa konkreto ay katulad ng tunog ng aking basak na puso. Walang awa ang hanging hilaga. Kumuyom ako sa aking manipis na diaket. Buong araw akong hindi kumain, nagrereklamo ang aking tiyan. Naupo ako sa bangko sa tabing lumang hintayan ng jeepney. Ang madilaw na ilaw ng kalsada ay malabong nakikita sa mga lusak. Saan na ako pupunta? Malayo ang aking probinsya sa Cebu at hindi mayaman ang aming pamilya roon. Kakagaling pa lang aking ama mula sa sakit. Ayoko pang bumalik sa aking nga magulang ng ganito ang hitsura, giba at kahiya-hiya at magbigayng dagdag na pasanin sa kanila. Ilang daang piso lang ang nasa aking bulsa. Sa Maynila, kahit sa pinakamurang hostel sa Quiapo, hindi ito sapat para sa isang gabing tulog. Tinitignan ko ang mga sasakyang nagdadaan at lalo lamang lumubog ang aking puso sa kabigatan. Sabi nila, nakasalalay ang kapalaran ng babae sa kanyang asawa. Tila lubos na nabigo ako rito. Bigla, isang itim na malaking sasakyan ang dumaan. Ang magulong nito ay dumaong sa isang malaking lusak ng tuwiran sa harap ko, at ang maruming tubig ay tulad ng fountain na bumaksak sa isang bahagi ng aking pantalon at sa aking lumang maleta. Halos isumpa ko na ang walang pusong mayayaman, ngunit sa sandaling iyon bumukas ang bintana at lumabas ang isang pilas na papel na nahulog ng tuwiran sa aking paanan. Basura na itinapon, katulad ko ngayon hindi na kailangan. Halos itulak ko na itong aking paa, ngunit nanaig ang pagkamausisa. Yumuko ako at pinulot ito. Basa at gusot ang papel, ngunit sa maputlang liwanag ng ilaw ng kalsada, nababasa pa rin ang matitik.
kailangan, espesyal na tagapag-alaga ng bata-tirahan sa loob ng bahay at pagkain ay kasama, surrogate na ina. Nakabit ang aking tingin sa mga salitang tirahan sa loob ng bahay. Para sa akin na hindi alam kung saan matutulog ang masalitang ito ay nagliliwanag tulad ang buhay salbabida sa gitna ang isang malamig na karagatan. Pinawi ko ang basa-basang papel sa aking tuhod at maingat na binasa. Kakaibang patalastas ito para sa isang yaya o governess. Ang maginakailangan ay tila kakaiba, kailangang matatag ang katawan, kayang tiisin ang mataas na antas ng stress, hindi makikialam sa personal na buhay may-ari, handa sa hiwalay na pamumuhay na malayo sa panlabas na mundo, sahod ayon sa kasunduan tirahan pagkain at gastusin sa pamumuhay ay kasama. Sa ibaba ay may address sa isang prestihiyosong komunidad sa Alabang, isang saradong, eksklusibong subdivision na kilala sa kahirapang makapasok. Ang mga contact ay isang numero ang na cellphone lamang, walang panggalan ng employer, walang panggalan ng ahensya, masyadong malabo, masyadong kahina-hinala. Sa anumang ibang pagkakataon, magsasabi ako na ito ay bitag. Ngunit ngayon, nang tinalikuran na akong buong mundo, nang malamig na ang katawan ko, ano pa ang mawawala sa akin, tiningnan ko ang aking relo, lampas ng 10:00 ng gabi. Malayo ang subdivision na iyon, ngunit kung maglakad ako at makaabot sa huling jeepney papunta sa Alabang, maaring makarating ako sa pintuan bago magsara. Isang kahanga-hangang kaisipan ang lumabas sa aking isip, bakit hindi subukan? Sa pinakamasamang kaso, mawawala lang akong oras. Sa pinakamabuting kaso, kahit isang gabing may bubong sa ulo at hindi ang isang malamig na bangko. Malalim akong huminga. Ang lamig ng gabi ay hindi inaasahang naglinaw sa aking isip. Tumayo ako, hinawakan ang aking maleta, at mabilis na humakbang patungo sa hintayan. Napagdesisyonan na, isang huling taya sa larong ito ngang tadhana. Ang eksklusibong subdivision sa Alabang ay ganap na hiwalay sa ingay ngang lungsod. Sa likod ng ganiyog at balete na umauga sa hangin, nagtatago ang malalaking mansyon sa katahimikan. Ang mga itim na bakal na pintuan na naghihintay sa akin ay katulad ng pasukan sa isang enchanted na kastilyo mula sa kwento madilim at walang tao. Pinindot ko ang doorbell at ang matalim na tunog nito ay pumunit sa katahimikan. Pagkatapos ang ilang saglit, may ingay ang pag-abot at bumukas ang maliit na pintuan at lumabas ang isang matandang lalaki, tila butler, nakasuot ng maayos at maingat, ngunit may mukha na binuwisan ng mga taon. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, maingat at medyo nagtataka. Sino kayo? Ang kanyang boses ay mababa at bahagyang paos. Iniabot ko ang gusot na papel. Magandang gabi. Nakita ko ang patalastas at naparito ako para sa trabaho. Tiningnan ng butler ang papel pagkatapos ang aking maruming pantalon at kawawakawang maleta. Bahagya siyang umiling at huminga ng malalim, ang buntong hininga ng isang taong nakakita ng masyadong maraming kabiguan at matagal nang tumigil sa pag-asa, ngunit umurong siya. Pumasok. Narito ang may-ari ng bahay, ngunit babalaan kita, huwag umasa ng masyadong marami. Sa linggong ito, 10 tao na ang nakapanayam at wala ni isa ang nakatagal. Ang kanyang babala ay nakpalaki nga aking kaba, ngunit ang aking magapa ay kusang loob na humakbang pasulong. Sa likod ng pintuan ay isang malawak na bakuran na binalutan ng abuhong bato. Ang damuhan ay maayos na pinutol, ngunit may isang kaparaanan ng pagkakatuyot, kawalan ng buhay. Sa harap ko ay tumayo ang isang mansyon sa estilong European estate maringal, ngunit may makurtina na mahigpit na nasara sa bawat bintana, na parang sadyang pinapalayuan ang lahat ng liwanag at kagalakan. Iniwan ko ang aking maleta sa pasukan at sinundan ang butler patungo sa sala. Pagdating ko sa loob, naramdaman ko ang presyon sa aking dibdib, hindi init, hindi nagbabara ang hangin, kundi bigat. Ang bigat ng gapinijilan na damdamin. Mula sa kainan, may tunog ng basag na plato, isang siga, at kasunod nito, ang nakakayak na iyak ng isang bata na punit-punit ang puso. Ang butler ay takot na tumakbo roon, nalimutan ako. Ang pagkamausisa at pagkabalisa ay humila sa akin na sumunod.
Ang eksena na aking nasaksihan ay nakpahinto sa aking hininga. Sa sahig may mga piraso ng nabasag na plato at nabubuhos na kanin. Isang lalaki sa puting polo na nakarolyo ang manggas ay nakasandal sa mesa ng dalawang kamay bahagyang nakayukod, ang kanyang likod sa ilalim ng hindi nakikitang bigat ng magabing walang tulog at kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng hapagkainan, nakaupo ang isang payat na bata na mga 4 na taong gulang, nakakumpol. Ang malalaking maitim na mata ay tumingin ng may takot, ngunit may mapanghimaksik na tigas sa mga ito. Yakap ng bata ang isang laruan na robot, ang kanyang huling kalasag laban sa isang nakakatakot na mundo. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, mayos na mga katangian ng mukha, malalim na mga mata, at isang patay na pagod na nakikita sa mga ito. Buhok-buhok ang kanyang balbas. Arturo, pakiusap, malambot ang kanyang boses, halos nagmamakaawa. Isang higop lang, isa lang, kung hindi ay kailangan ko na namang dalhin ka sa ospital para sa dextrose. Humikbi ang bata at malakas na sumigaw. Ayaw ko. Sinungaling si tatay. Lumayo ka. Lumayo ka. Ang lalaki si Dionisio layug, tila iyon ang kanyang pangalan ay pumikit, sinubukang sukpuin ang alon ng galit. Hinimas niya ang kanyang ilong ng may masakit na ekspresyon. Lumakad na papaso ang butler, ngunit tinaboy siya ni Dionisio, at sa kanyang boses na wala ng kahit kaunting pasensya ay nasabi, Mang Celso, linisin ninyo ito, at kayo. Bigla siyang lumingon at itinutok ang kanyang paningin ng tuwiran sa akin nakatago sa pintuan, titik na walang kahit isang patak ng interes, pagod at pagtanggi lang. Bago pang naman ang kandidata, nakita na ninyo ang nangyayari dito. Hindi kailangan ng yaya, umuwi na kayo. Sasabihin niyang papabayaran ng butler ang aking pamasahe. Ang kanyang masalita ay tulad ng malamig na tubig na ibinuhos sa akin, walang bati, walang pagkakataon na ipaliwanag ang aking sarili, tinaboy lang agad. Tumingin ako sa aking maruming dayaket, pagkatapos sa bata sa ilalim ng mesa sa yaong desperadong titik na labis na nakpapaalala sa aking sariling titik sa mahabang manggagabing mag-isa. Nagabang ng init, nungit hindi dumarating. At ano ang naghihintay sa akin sa labas ng mga pintuan na ito? Muling managinip sa bangko sa kalamigin. Ang pagpaparangal ay bumangon tulad ng alon. Gusto kong lumiko at umalis, ngunit pinigilan ako ngang tingin ng bata, tinusok ako sa lugar ko. Kumuyom ang aking makamaw, pinihilan ang kirot, at nahanap ko ang lakas na loob. Kung aalis ako ngayon, hindi pa rin kakain ang inyong anak. 10 taon na ang sinubukan ninyo, bigyan ninyo akong 5 minuto. Kung hindi siya kakain sa loob ng oras na iyon, alis na ako ng kusa. Kahit 1 piso, hindi ko kukuhanin para sa pamasahe. Nagulat si layug at bahagyang itinanghal ang isang kilay. Marahil, wala pang kahit isang kandidata, lalo na ang isang ganito kaabang-abang at kahinang kasuotan ang sumubok na makipagtawaran sa kanya. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, mga sinungaling na sapatos. Mukha na walang pampaganda, ngunit may matibay na ningas sa mga mata. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang makamay at humakbang paatras. Ang kanyang boses ay mapanghamon at pagod na pagod. Sige. 5 minuto, nagsimula na ang oras. Sa malaking kainan, naghari ang katahimikan na pinuputol lamang ng tiktik ng orasan sa dingding. Malalim akong huminga upang patahimikin ang pangingining ng aking mga kamay, at dahan-dahan akong lumakad patungo sa hapagkainan. Hindi ko hinila ang bata ng sapilitan, at hindi ako lumukop sa kanya mula sa itaas. Ginawa ko ang isang bagay na siguro walang ginawa sa bahay na ito. Bumaba ako ng tuwiran sa malamig na sahig at narating ang antas ng bata. Sa ilalim ng mesa ay madilim at siksik, ngunit para sa bata, ito ang tanging kuta niya, ang huling ligtas na sulok. Tiningnan akong bata ng may mapagbantay na maitim na mata. Yakap ang kanyang robot tulad ng isang hedgehog na nagtatakwil ng kanyang espasyo. Hindi ko kanya pinilitan at hindi ko hinihingan na kumain, tahimik lang na pinakmasdan ang laruan. Ito ay isang transformer na superhero. May paubasay sa plastic na braso.
Nagsalita ako ng mahinahon para lang marinig namin ng dalawa. Tingnan mo, nasugatan ang iyong kaibigan. Ang braso niya, masakit siguro iyon. Kung hindi siya i-recharge ng enerhiya, hindi na siya makapag-transform at hindi na makapoprotekta sa mundo. Kumilit ang malalaking mata. Ang pagkamausisa ang bata ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang depensa. Tumingin ang bata sa robot, pagkatapos sa akin. Ang labi ay nakakuyom pa rin. Kinuha ko ang platong kanin at kinuha ang kaunting subo, ngunit hindi ko ito inilapat sa bibig ng bata, inilapat ko sa robot. Ang aking boses ay naging maringal, tulad ng isang taong gumaganap ng pinakamahalagang misyon. Ako si X, doktor mula sa bituin ng Sirius, na parito ng may espesyal na energy charge para sa mga nasugatang mandirigma. Mandirigma, buksan ang bibig, tanggapin ang charge. Kailangan mong mabilis na gumaling. Inilapat ko ang kutsara sa dulong robot at, bago pa maisip ng bata, mabilis kong pinasok sa aking sariling bibig. Wow, napakabilis kumain. Kumakalat na ang enerhiya sa buong katawan. Ngunit kung ang commander ay walang lakas, sino ang mamumuno sa robot sa labanan? Commander, kailangan mo ring mag-charge. Tinitigan ako ng bata nang hindi kumikibo. Ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata ay bahagyang humina. Halata ang labanan sa loob niya, gutom laban sa maliit na pagmamataas. Kinuha ko ang isa pang subo at inilapat sa kanyang malabi sa tingin ng isang commander na nakasalalay ang kaligtasan ng planeta sa kanya. Commander Arturo, naghihintay ang mga mandirigma sa inyong utos. Tanggapin ang charge kahit kaunti lang at nangyari ang himala. Ang mahigpit na nakakuyom na maliit na bibig ay dahan-dahang nagbukas. Nag-aalangan si Arturo at tinanggap ang subo at nilunok. Hindi ako sumigang kagalakan at hindi ko kanya pupurihin, ngumiti lang ako ng may tiwala at kumuhang pangalawang subo, pangatlo. Ang bawat higop ay naging isang episode ng isang maliit na kosmikong epiko na nabubuo sa lugar. Nakatayo si Dionisio sa pintuan, nanonood sa lahat. Hindi ko siya tiningnan. Ngunit naramdaman ko kung paano nagbago ang kanyang tingin mula sa malamig na kawalang kaunayan patungo sa pagkamangha at magaang na kalituhan. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang babaeng walang kagandahang ito ay makakausap ng kanyang matigas na anak sa ganitong simpleng paraan. Lumipas ang 5 minuto, kalahati na ang plato. Bigla, pinindot ni Arturo ang kanyang tiyan at yumiling. Tapos na-charge na ang commander. Hindi ako nagpilit. Maingat na pinunas ang kanyang bibig at seryosong sinabi, "Natanggap, Commander, magpahinga na." Tumayo ako na numigasig ang mga binti at halos natumba. Lumiko patungo kay Layug. Mga kamay niya ay nakatiklop sa kanyang dibdib at ang mukha ay hindi mabasa. Tinahip ko ang aking saya at tahimik na sinabi, "Kumain na ang inyong anak, hindi lahat, ngunit maiwasan na ang dextrose." Natupad ko ang kondisyon, pahintulutan ninyo akong umalis na. Lumakat na ako patungo sa aking maleta, ngunit isang mababang boses ang huminto sa akin, "Sandali." Lumapit si Layog. Amoy niya ang sandalo. Ang amoy na ito ay nanaig sa lahat ng iba pa sa silid. "Ano ang inyong pangalan?" Itinaas ko ang aking ulo. "Clara, Clara Soberano." "Clara Soberano?" Paulit-ulit niyang sinabi ng tahimik. Ang mapag-usik na tingin ng isang negosyante ay pinalitan ang dating pagtanggi. "Sige, tinatanggap kita sa trabaho, 1 buwan na probationary period. Sahod, 30,000 piso, kasama ang tirahan at pagkain. Kung makita niya ang resulta, may bonus." Si Mang Celso ay maghahanda ng silid. 30,000 piso. Para sa akin ngayon, ito ay halos hindi kapanipaniwalang halaga. Sapat na upang makaahon sa utang at magsimula muli. Hindi pa ako natatapos pasalamatan siya nang ang telepono sa aking bulsa ay nakvibrate. Sa screen, Victor Reyes. Ang mensahe ay maikli, ngunit matalim tulad ng patalim. "Huwag kang magiyak at humingi na bumalik. Pinalitan na namin ng lock ang bahay. Kaming ni nanay." Ngumiti ako, pinawalan ang screen, at tiningnan si Layug. "Salamat. Sisikaping hindi pagtaksilan ang inyong tiwala. Ang mga unang araw sa mansyon sa Alabang ay hindi maaliwalas.
Ang pansamantalang pagsuko ni Arturo noong nakaraang gabi ay lumabas na isang sandaling kahinaan o simpleng sobrang gutom noon. Nang sumunod na araw, sa tanghalian, sumabog muli ang digmaan. Naupo ang bata sa kanyang upuan at humampas ng kutsara sa mesa, malakas na sumisiga. Ayaw kong gulay, lason ng monster. Ayaw ko. Pumiglas siyang ngamga kamay at itinapon sa sahig ang plato ng kanin at maliit na mangkok ng gulay. Nakalat ang lahat puting butil, berdeng piraso, ganap na kaguluhan. Nakapos si Dionisio layog sa ulong mesa nang walang ekspresyon sa mukha. Ibinaba niya ang tinidor, pinigilan ang sumabog na sigaw, at huminga lang ng malalim pagod, walang pag-asa. Makapangyarihan at matagumpay sa labas ng mansyon, ngunit sa harap ng kanyang maliit na anak, ganap siyang walang magawa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, "Sige, ipakita mo kung ano ang kaya mo." Hindi ako nagmadaling maglinis at hindi ko pinagalitan si Arturo. Ang mga batang may magulong nerbiyos at naging matigas na sa pagiging matitigas ang ulo habang lalong pinipigilan, lalong lumalakas ang pagtutol. Alam ko iyon. Pumunta ako sa kusina. Dun ay isang golden retriever na inaantok si Kulay. Ang kanyang pangalan. Pinangalanan siya ni Mang Celso nang may bahagyang tawa sa kanyang maringal na gintong balahibo. Matamis ang aso at kakain ng kahit ano. Kinuha ko ang malinis na mangkok na asero, nilagyan ng halo ng karne at gulay na may kanin at, kasama si Kulay, pumasok sa kainan. Sa pagkita ng malaking aso, napakalaki ng mga mata ni Arturo at tumitik siya. Tumigil ang kutsara sa pahampos sa mesa. Inilagay ko ang mangkok para kay Kulay sa tabi ng upuan ng bata, at sa harap ng bata ay bagong plato. Kinusap-kusap ko si Kulay sa likod ng tainga at malakas na inihayag, "Kulay, kamusta?" Ngayon ay may paligsahan, sino ang mas mabilis at mas malinis kumain, siya ang makakuha ng medalya ng kampeon. Ang talunan. Ibinato ko kay Arturo ang isang matalinhagang tingin. Ang talunan ay mawawalan kanyang bahagi dahil kakain ni Kulay ng lahat siyang pinakamatakaw na aso sa buong mundo. Tumingin si Arturo sa aso pagkatapos sa kanyang plato. Si Kulay ay isinasahol na ang kanyang ilong sa mangkok, nagmamadaling magsimula. "Handa na, ayan na, sige," sumigaw ako. Agad na kinalaykay nga aso ang pagkain. Si Arturo, ayaw ng matalo, hinawakan ang kutsara at nagsimulang kumain ng mabilis. Masigla, hindi na pinipili ang mga gulay. Halos sabay na lumubog ang mangkok ni Arturo at ang malit na mangkok ni Kulay. Kahanga-hanga, napalakpak ako, 2 kampiyon, ngunit si Arturo ay walang ni isang butil na nataglag. Nangangahulugang siya ang nanalo, at ngumiti ang bata ng bukas-bukas, ng buo, ng mapulang pisngi at busok na hitsura. Unang beses kong narinig ang tawang ito mula nang makapasok ako sa mansyon. Tumayo si Layog at dumaan sa tabi ko. Hindi siya nagpasalamat, ngunit nang tumigil siya sa pintuan at tumingin sa anak na ngayon ay nakahandusay na kinukulit si Kulay, bahagyang kumiling ang masulok ng kanyang labi. Bahagya siyang kumiling ng ulo at nagbigay nga napakamaliit na ngiti na pakiramdam niya ay walang nakakakita. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking magamit sa aking maliit na silid, muling nag-alap ang telepono. "Victor, nagatubili ako, ngunit pinuksan ang mensahe. Bumalik ka na." Sinasabi ni nanay, "Kung aminin mo ang iyong kasalanan sa aming nga ninuno, yumuko ka sa harap niya at tanggapin si Lucy, pag-usapan namin ang iyong pagbabalik. Walang gustong sa isang inabandonang babae, tigilan mo na ang pagmamalaki. Ang bawat salita ay katulad ng karayom, hindi mula sa kalungkutan kundi sa pagkasuklam. Sino ba sa tingin niya ako? Isang lumang gamit na itatapon at maaring kunin muli." Naalala ko ang tawa ni Arturo sa tanghalian. Naalala ko kung paano naramdaman ko rito sa isang piling bahay na may silbi ako. Malalim akong huminga at ini-blacklist ang numero ni Victor. Pagkatapos ng 3 araw, dumating si Mang Celso at sinabi na tinatawag ako ng among sa kanyang opisina. Ang opisina ni Layog ay nasa 2nd palapag, napaligiran ng madilim na kahoy na may mga istanta nga aklat hanggang kisame. Ekonomiya, politika,
dayuhang panitikan mahigpit at talino sa bawat detalye. Nakaupo si Dionisio sa likod ng mabigat na mesa. Ang liwanag mula sa bintana ay malinaw na nagbabalangkas ng kanyang profile maganda, ngunit malungkot. Maupo kayo. Itinuro niya ang upuan sa harap. Kontrolado ang tono, pinanatiling distansya. Maingat akong umupo sa dulo, inilagay ang mga kamay sa tuhod. Baka may nagawa akong mali. Inilabas niya sa harap ko ang isang manipis na folder sa pabalat kontrata sa kasal. Tinitihan ko ang papel. Pagkatapos itinaas ang aking paningin. Ano ibig sabihin nito? Marunong ba kayong magbasa? Tuyo ang sagot ni Layug. Yumukot sa upuan at tiklop ang makamay. Ang kanyang tingin ay katulad ng isang malalim na tahimik na lawa. Kailangan ko ng asawa si Arturo ay kailangan ng ina. Sa susunod na buwan ay magkakaroon siyang ang panayam para sa isang eksklusibong kindergarten sa Makati. Kinakailangan nila ang dalawang magulang. Napakamahigpit nila sa katayuan ng pamilya. Nawala ang aking boses. Ngunit bakit ako? Maari kayong makahanap ng isa na mas bata, mas maganda, mas may pinag-aralan. Bahagyang ngumiti si Layug isang mapanuyong ngiti. Ang naghahanap ng bulaklak mula sa isang mayamang palayo ay hindi ko kailangan. Kailangan kong isang taong kayang pakainin si Arturo at buksan ang kanyang puso. Ginawa mo iyon. At kailangan ko rin ng kalasaglaban sa mga kamag-anak na patuloy na naghahanap ng asawa para sa akin, nakakasuka sa akin ang makasal na para sa kapakanan. Naghintay siya ng isang sandali, pagkatapos nagsalita muli sa parehong tono na siguro gamit niya sa pagsasara ng mga milyon-milyong kontrata. Kilala ko ang inyong kalagayan. Diborsyo, walang piso, walang tirahan, walang matatag na kita. Inuusig ng dating asawa, bahagya siyang yumukod pasulong, ibinaba ang kanyang boses sa mapanganib na mahinahong tono, at tutulungan ko kayong mabawi ang kinuha sa inyo o kahit mapagsisihan ng manang aba sa inyo ang kanilang ginawa. Ang alok ay masyadong nakaakit at masyadong nakakahadlang. Eksaktong tinutumbok ang bawat masakit na punto. Ngunit ang huling counting dahilan ay nananatili pa rin. Bukod sa pag-alaga kay Arturo, ano pa ang dapat kong gawin? Una, ang pag-alaga sa anak ay prioridad. Matigas ang sinabi ni Layug, yumukot sa likod ng kanyang upuan at tiklop ang makamay. Pangalawa, sa harap ng tao at ng pamilya, gagawin mong maligayang asawa. Ikatlo, hindi makikialam sa aking personal na buhay. At ang pinakamahalaga, naging matalim ang kanyang tingin. Huwag kailanman umakyat sa ikatlong palapag. Ito ang ipinagbabawal na lugar. Kung labagin ang kontrata, agad na tatanggalin at magbabayad kang malaking multa. Ikatlong palapa. Naalala ko kung paano ang kakaibang pag-iwas ni Mang Celso sa paksang ito noong unang gabi. Ang bahay na ito, ang Dionisio Layug na ito, lahat ay puno ng misteryo. Ngunit kung tingnan ang aking kalagayan utang, walang kinabukasan. Mayroon ba akong ibang pagpipilian? Kinuha ko ang ballpen. Bahagyang nanginig ang kamay, ngunit matatag ang pirma. Sumasang-ayon ako. Tumango si Layug, kinuha ang kontrata. Mabuti. Mula ngayon, mga kasosyo tayo. Kasosyo. Masyadong malamig na salita para sa tinatawag na kasal. Lumabas ako ng opisina ng mabigat ang puso. Hindi alam kung saan ako dadalhin ng desisyong ito. Ang pagpaparehistro sa munisipyo ay ginawa ng walang okasyon tulad ng pag-renew ng lisensya. Walang singsing, walang bulaklak, walang pagdiriwang dalang mapurol na pirma sa mapuputlang greng papel. Ganito ko naging legal na asawa si Dionisio Layug, ang enigmatikong magnate na kilala ko nang wala pang isang linggo. Pagkatapos ng munisipyo, iniabot niya sa akin ang isang itim na credit card. Bumili ng damit. Alahas huwag magsabi na pinipilosopo ko ang asawa ko. Sinabi niya ito nang may kawalang-galiang isang taong naghahagis ng barya sa kahon ng donasyon. Kinuha ko ang card, tila mas mabigat ito kaysa inaasahan. Iniisip niya siguro na magmamadali akong pumunta sa mga mamahaling tindahan sa Greenbelt at magsimulang bilhin ang lahat ng gusto ko tulad ng mga nakaraang kandidata. Ibinalik ko ang card. Hindi kailangan,
Sapat na ang malinis at mayos na damit. Hindi ako sanay magsuot ng hindi ko kinita. Nakunot si Layug. Ang aking pagtanggi ay malinaw na nagulat sa kanya. Ayaw pra, o nagpapanggap ka lang. Kailangan kong pera. Tumingin ako ng tuwiran sa kanyang mamata. Ngunit gusto ko lang gastusin ang kinita ko. Maari ba akong humingi ng advance sa sahod? Para saan? Isang pag-apoy ng pag-usisa sa kanyang boses. Para bumiling sasakyan. Nagbigay si Layug sa akin ng mapanuyong tingin. Hindi sapat ang 3 buwang sahod para kahit sa pinakamurang kotse sa aking garahe. Gusto mong bumili ng laruan para kay Arturo? Isang second-hand na Mitsubishi Mirage o Toyota Vios ang sapat para sa pangangailangan, mahinahon kong ipinaliwanag. Kailangan ng sariwang hangin at totoong karanasan si Arturo. Hindi ang malamig na mansyon na ito. Ang motorsiklo ay mapanganib. Ang mamahaling kotse ay masyadong kapansine-pansin. Ang simpleng kotse perpekto. Nanahimik si Layug. Tinitignan ako. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang dayuhang anak ay mas mahalaga sa akin kaysa sa aking sariling kaginhawahan. Mabilis siyang tumapik-tapik sa manibela. Ayos lang. Pagkatapos ng tanghalian, sasabihin ko sa accounting na ilipat ang pera. Nang gabing iyon, nakahanap akong puting second-hand na Vios sa halagang 350,000 piso. Idinagdag ko ang natitirang ipon ko at binili ito. Nang pumasok ako sa bakuran ng mansyon, ang sasakyan kumpara sa mga kumikinang na SUV, Alphard, at manggapang eksklusibong kotse, ay katulad ng isang malupit na itik na naligaw sa isang kawan ng manggalawin. Nakatayo si Layug sa balkonahe nga ikalawang palapag. Hawak ang basong alak at tumingin pababa una sa kotse pagkatapos sa akin na masipag na nagpupunas ng salamin. Walang sinabi, ngunit bahagyang itinanghal ang sulok ng kanyang bibig. Sa beses na ito, walang panunuya sa kanyang tingin kundi pagmumuni-muni. Naunawaan ko, ang buhay bilang opisyal na asawa sa papel ay nagsimula sa punit-punit na kotse, sa mahiwagang lalaki, at sa isang bagong pahina. Ang matandang Vios ay umalok sa bawat basong daan, ngunit para sa akin, ang tunog na iyon ay musikang kalayaan. Nang linggong iyon, nang walang klase si Arturo, nagdesisyon akong dalhin siya sa tindahan para sa mga pintura at makulay na lapis. Lumipas na ang mahigit 1 linggo mula nang naging opisyal niyang mama sa papel ako, dahan-dahan na siyang nag-iinit. Nakaupo si Arturo sa upuan ng pasahero, yakap pa rin ang kanyang robot, ngunit ang maitim na maliliit na mata ay sabik na tumatingin sa labas ng bintana sa masayang kalye. Tita Clara, kinakain ba ito? Bakit maliit na aquarium ang mga isda roon? Matyagang ipinaliwanag ko ang isa-isa at naramdaman ko na parang isang totong mama, isang naglilinawan ng mundo kasama ang isang bata. Natigil kami sa may istante ng mga sulat-sulatan. Pinipili ko ang ngalapis nang biglang narinig ko ang isang boses. Isang boses na hindi ko malilimutan kailanman. Isang boses mula sa aking mga bangungot. Magiging kaaya-aya ito para sa ating munting isa. Nag-freeze ang aking katawan, kusang sumikip ang makamay sa kahon ng malapis. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi malayo ay nakatayo si Victor Reyes sa kanyang malinis na ternong damit, mamahaling relo, may kumpiyansa na ekspresyon, nakayukod sa bilugang tiyan ng babae sa kanyang tabi, ang masayang bagong asawa, ang dahilan kaya itinakwil niya ako sa taglamig. Malupit at mapanukso ang kapalaran. Husto kong kunin si Arturo at umalis, ngunit nakalakay ang aking makapasa sa itinaas ni Victor ang kanyang ulo, naktakpo ang aming makatitik. Nahulog ang ngiti mula sa kanyang mukha. Lumabas ang pagkamangha at pagkatapos magang na pag-alimura at panunukso. Bulong niya sa asawa at parang walang mabilis na lumakad palapit sa akin. O sino ito? Ang aking dating may bahay na naging tagapag-alaga sa bahay ng ibang lalaki. Nagtapon siyan tingin kay Arturo pagkatapos pinagmasdan ang aking simpleng damit. Mahirap siguro, huwag mag-alala, nakita ko ang iyong dati-ratihing sasakyan sa paradahan, nakakaawa ang tingnan, mahabag ako. Huminga ako ng malalim at sinubukang mapanatili ang kapayapaan para sa kapakanan ng bata sa aking tabi.
Kung paano ako namumuhay ay hindi mo na trabaho, payagan mo kaming dumaan. Ngunit hindi handang sumuko si Victor sa pagkakataong mapahiya ako sa publiko. Hinarangan niya ang daan. Hindi maayos ang aking konsyensya. 3 taon tayo makasama. Pakinggan mo bakit hindi ka nalang maging yaya ng aming munting isa. Sanay ka naman sa pag-aalagang ibang mabata sa iyo man, wala rin naman talaga. Ang bawat salita ay katulad ng asin sa sugat. Tinamaan niya ang kahirapan at ang pinakamasakit na lugar ang mga batang hindi ko kailanman nakaroon. Napunta ang dugo sa aking muka. Inakbayan ko si Arturo at sa huling lakas ay pinigilan ang gusto kong gawin. Tumihil ka o tatawahin ko ang seguridad. Lumapit din ang asawa ni Victor, nakparada ng tiyan, napagtutunan. Tama na, halina na. Ayaw kong huminga ng isang hangin sa ganitong klase. Hindi ito malusog para sa munting isa. Inyunat ni Victor ang kamay patungo sa aking balikat. Huwag kang makipag-agawan, mahal. At sa sandaling iyon, isang maliit na anino ang lumukso mula sa likod ko. Si Arturo, ang batang buong oras na tahimik na nagmasid sa lahat ng nangyayari, ay biglang malakas na sumiga at mabilis na nakagat sa iniuntok na kamay ni Victor. Isang 4 na taong gulang na bata, ngunit hindi biro ang kagat. Ang lahat ng kanyang galit at proteksyon ay naipintunga sa isang kilos na iyon. Si Victor ay humiyaw at inurong ang kanyang kamay. Sa pulso ay malinaw na naiwan ang bakas ng mangipin, bumungat ang dugo. Tumayo si Arturo sa harap ko, nakabukas ang mabraso sa makabilang panig. Isang maliit na tagapagtanggol, nagtatayo laban sa isang napakalaking kaaway. Huwag mong gawin yan sa aking mama, hindi alipin ang aking mama, masamang tito ka. Natahimik ang tindahan. Ang lahat ay tumingin sa amin at nakatayo ako ng hindi magalaw. Tinawag akong mama ni Arturo, hindi Tita Clara, hindi 8, mama. Ang salitang ito na binikas ng isang batang walang isang pata ng aming makaparehong dugo sa napakatanga. Mapait na sitwasyong ito ay pinuno ang aking puso hanggang sa mapuno na. Namula si Victor sa galit at kahihiyan. Umaangat ang kanyang kamay patungo kay Arturo. Ano ka ba? Sinong nag-aral sa iyo na kagatin ng tao? Ngunit ngayon, hindi na ako nanahimik. Nilikha ko si Arturo, tumayo ng diretso, at tumingin kay Victor sa mata nang ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong department krang tindahan. Subukan mong galaw siya. Puno ngang CCTV dito. Handa ka bang manakit ngang bata sa harap ngang lahat? Nagsimulang bulungan-bulungan ang paligid. Anong uring lalaki ito? Handa pang sumuntok sa bata, walang kahihiyan. Umikit si Victor, 10 mapanusupang tingin sa paligid. Hinawakan siyang asawa sa manggas. Nagsalita siya ng gripo, mamamalasin ka pa, at umalis siya sa ilalim nga krus-krusang nga titik, nakayukod. Dumating ang magwardya ng matapos na ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanila at inilabas si Arturo. Hindi na kami nagbili pang kahit ano. Sa kotse, napansin ko na nanginginig ang maliliit na kamay ni Arturo. Tinakpan ko ang kanyang nga kamay ng aking makamay at mahinahon siyang hinimas. Ayos na, natakot ka. Itinaas niya ang kanyang mamata sa akin punong luha, ngunit halos matatag ang boses. Hindi takot. Masama siya. Tita Clara, naktuhil siya. Mama, huwag kang matakot. Pagdating ng panahon, poprotektahan kita. Wala akong papayagang manakit sa iyo. Dumulot ang maluha. Niyakap ko siya at umiyak ng buo-buo. Kailan pa ba huling nangako ang isang lalaki kahit 4 na taon old pa na poprotektahan niya ako? Hindi kailangang makamag-anak ang isang ina at isang anak. Minsan, ang ugnayang ito ay ipinanganak sa lugar kung saan nagkikita at nagtataguyod ang dalawang nag-iisang kaluluwa sa isa't isa. Nang makabalik sa mansyon, sinubukan kong itago ang aking mapulang mga mata, ngunit ang isang marka sa palat ni Arturo mula sa zipper ng diakit ni Victor sa pakikipaglaban at ang namumula kong mga talukap ay hindi tumakas sa paningin ni Layug. Ibinaba niya ang kanyang papel. Anong nangyari? Mahinahon ang kanyang boses, ngunit walang espasyong makatawid.
Sinubukan kong bawasan ang dramatika, ngunit si Mang Celso na sumunod namin sa kanyang sariling sasakyan at nagdala ng magamit ay nagsalitang ang buo tulad ng nyari. Nang matapos siya, lumitaw ang dilim sa mukha ni Dionisio, parang bumaba ang temperatura sa paligid niyang ilang degrees. Tahimik siyang tumayo at pumasok sa kanyang opisina, isinara ang pinto. Hindi nagtagal, narinig ko ang kanyang boses mababa, asero, walang awa. Kolektahin ang lahat tungkol kay Victor Reyes, CEO ng MedTech Pro. Anumang paglabag, anumang detalye, lahat. At agad na i-freeze ang lahat ng daloy ngang pondo sa kanyang maproyekto. Ngayon din, nakatayo ako nang nag-iisa sa koridor. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang tunay na kapangyarihan. Walang ingay, walang histerya malamig, tumpak, walang maaring baguhin na pagkilos. Nagagalit ba siya para sa akin o pinoprotektahan ang sariling reputasyon? Kahit paano naman, isang alon ng pasasalamat ang bumangon sa aking dibdib. Sa hapunan ng gabing iyon, nagbago ang isang bagay. Nakaupo sila Yuga at pinamasid si Arturo na masigasig kumain. Ngayon, si Arturo ay partikular na gutom. At biglang kinuha ni Dionisio ang isang piraso ng inihaw na bangus at inilagay sa aking plato. Natihil si Mang Celso. Natihil din ako. Sa buong panahon dito, sa unang pagkakataon, kumain, maikli niyang sinabi at ibinalik ang kanyang tingin. Ang sasakyang iyon ay hindi na kailangan pang gamitin, idinagdag niya pakaraan ng ilang sandali. Ikaw ay asawa, kinakatawan mo ako sa labas. Huwag kang magbigay ng dahilan sa iba na alipustahin ka. Kahihiyan ko iyon. Tinitingnan ko ang bangus sa aking plato, pagkatapos ang malamig niyang profile. Ang masalita ay parang utos pa rin, ngunit may nakatago sa lubngam nga ito isang bagay na mainit. Salamat, tahimik ang aking sabi. At ang hapunan ng gabing iyon ay lalo pang naging masarap. Pagkaraan ng ilang araw, habang nagtatayo, kami ni Arturo ng tore mula sa mga blok, bumalik si Dionisio nang may gintong sobre sa kanyang kamay at inilagay ito sa mesa sa harap ko. Susunod na Sabado. Maging handa, isang galangang pagkakawanggawa, hapunan ng nga negosyante sa Maynila, kinuha ko ang imbitasyon. Makintab na font, emboss, maikting na papel isang pagtitipon ng negosyong inaakala ko na hindi kailanman magbubukas sa akin ang pinto. Kailangan ba talaga akong pumunta? Hindi pa ako nakarating sa ganitong mga pagtitipon, maari akong makapahiya sa inyo. Walang espesyal na gagawin, tahimik niyang sinabi. Tumayo ka lang sa tabi ko, ngumiti, at huwag magsalita ng masyadong marami. Ang natitira, ako na ang bahala. Magandang pakakataon ito upang maalis ang matsismis tungkol sa aking magugulo pang personal na buhay. Napansin niya ang aking nag-aatubiling tingin sa sarili kong damit. Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-type. Jenny, bukas hapon pumunta ka rito kasama ang inyong koponan. Kailangan kong gawing kamangha-mangha ang aking asawa. Ang pinaka-elegante, ngunit may dignidad. Nang sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang maliit na atelier. Ang mga istilista ay nagdala ng mga panggabing damit sa mga hanger, mga kahon ng mga alahas, mga arsenal ng pampaganda. Paikot-ikot nila ako, sinasubok ang nga damit, inaareglo ang buhok, naglalagay ng pampaganda. Nang sa wakas ay nabuksan ang kurtina, tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang buhok ay inayos sa mataas na pag-ayos, nag-aatas ng lig. Ang madilim na asul na velvety gown ay nagsusukat ng figura at hindi natutumba ng may dignidad. Ang mukha ako rin, ngunit iba. Iba, sumasabog si Arturo sa loob ng silid at natigil sa gitnang bahagi ng bukas ang bibig, nahulog ang robot mula sa kanyang mga kamay. Wow, mama parang prinsesa sa fairy tale. Tunay na prinsesa si mama. Nakatayo si Layug sa pintuan, magakamay sa bulsa, at dahan-dahan akong pinakmasdan. Sa isang sandali, kumislap sa kanyang mamata ang isang bagay na tulad ng paganga. Bahadya siyang noktanghang sulok ng kanyang bibig. Hindi masama. Para sa akin,
Ang titig na iyon at ang dalawang salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang papuri. Tinitignan ko ang sarili ko sa salamin at sinabi sa aking sarili, kaya mo ito, Clara, hindi ka isang inabandonang babae, ikaw ang asawa ni Dionisio Layug, presidente ng Layug Group. Nang gabing iyon, ang Hotel Intercontinental sa Makati ay nagliwanag tulad ng isang napakalaking brilyante sa gitna ng lungsod. Ang limusin at mamahaling kotse ay nakahanay sa harap ng pangunahing pasukan. Nakaupo ako sa alphard ni Layug at hindi ko napansin na ginagawa ko ito pinipilian ang tela ng aking gown. Ilang beses na akong nagpakalma sa harap ng salamin, ngunit nang naroroon na ang magarang mundo sa harap ko, mas mabilis na tumibok ang aking puso. Si Layug ay nakaupo sa tabi ko walang tuyong-puyong, parang ipinanganak sa gitna ng lahat ng ningning na ito. Lumingon siya sa akin. Huwag kang mabalisa. Ang mataong ito ay mga mangangalakal lamang na may mamahaling damit. Tumayo ka lang sa tabi ko at ngumiti. Tumigil ang sasakyan. Binuksan ng doorman ang pinto. Lumabas muna si Layug, sinakbitan ang kanyang Amerikana at iniabot sa akin ang kanyang kamay. Malalim akong huminga at hawak ang kanyang palad. Bumogsok ang makidlat no kamera. Mga tinik sa paligid, tingnan ninyo, si Layug at may babae siyang kasama. Hindi ko nakita noon, sino siya, artista kaya? Tuwid ang aking likod, bukas ang mukha, lumakad sa tabi niya ayon sa itinurong istilista. Dumaan sa buong bulwagan si Layug, tumango sa mga pamilyar, paminsan-minsang nagpalitan ng ilang salita. Ang maamoy ng pabango, alak, at live na musika ay naghalo sa isang mabigat at kahangahangang atmosfera. Sa malalayong sulok ng bulwagan, nakita ko ang isang pamilyar na figura, si Victor Reyes. Sa itim na makinis na ternong damit, may pinalin na buhok, may mapagbantay na ngiti at hawak na basong champagne. Pinoproseso niya ang isang hindi batang lalaki para sa mga koneksyon sa negosyo. Walang asawa sa tabi niya, malinaw na abala siya sa mga ganitong pagtitipon. Papalapit si Victor, hindi pa niya nakikita ang aking mukha. Bahagya si Layug ay yumukod sa aking tainga. Palagay ko, papalapit na ang iyong kalaban. Handa ka na ba? Bago ako nakapagtugon, nakatayo na si Victor sa harap namin. Hindi pa siya, tumingin sa akin. Si Layug lang ang kanyang nakita. Malalim siyang yumukod, iniabot ang business card gamit ang dalawang kamay. Dionisio Layug, karangalan at pride na makilala kayo ng personal. Ako si Victor Reyes, MedTech Pro. Matagal na akong nagpapahanga sa inyong gawa. Ilang minuto lang ang inyong atensyon. Hindi kinuha ni Layug ang card, isang kamay nasa bulsa. Ang isa ay hawak ang akin. Bahagya siyang tumingala kay Victor. MedTech Pro. Narinig ko. Sabi nila, mahusay kayong negosyador. Naging masaya si Victor. Labis na kayong nagpupuri. Inilalagay ko lagi ang dangal at reputasyon ng higit sa lahat. Ganun ba? Nahintay si Layug at malinaw na ibinalik ako sa liwanag. Kakaiba kung gayon na ang taong mabuti ay nakakapanakit pa rin sa dignidad ng manasa kanyang paligid. Itinaas ni Victor ang kanyang tingin at nag-freeze. Pumipikit siya, umiling, tinitingnan ng walang tigil, ang magandang babae sa madilim na asul na tela, ang mataas na pag-aayos ng buhok at ang mahinahong tingin. Ito ba si Clara? Ang mismong Clara na itinaboy niya sa gabi NG ulan sa malupit na sapatos? Clara, pinilit niya ang pangalan, parang natupok ang lalamunan niya. Ikaw, paano ka nandirito? Ito. Ang pagkamangha ay mabilis na lumipas patungo sa isang bagay na maulap-inggit, napahiya ang pagmamalaki, pagkalito. Sa kanyang isip, malinaw na hindi niya maarok ang mapanghamak na inabandonang babae at sa biglang pagitan ng pinakamakapangyarihang lalaki ng lungsod. Siya ay nagtapos na si Victor, isang mahal na kept woman. Nakalimutan niya si Layug at humakbang palapit sa akin. Tinaganan ang aking pulso. Ah, ganun. Hindi pa lumipas, makakahanap ka ng mayamang tagapagtanggol. Paano ka nakadating dito? Sino ang na-charms mo para sa tiket? Umalis ka. Huwag mo akong mapahiya dito. Instinktibo akong humakbang patras, ngunit bumaba si Victor ng lalo.
Nagbihis ng maganda at iniisip mong ibang tao ka na. Pinta ka o hindi, pareho pa ring alipin. Isang mahinahon ngunit matatak na boses ang pinakputol sa kanyang tirad. Sandali. Bago pa maabot ng mga daliri ni Victor ang aking kamay, isang ibang kamay matibay at walang alinlangan ay humawak sa kanyang pulso. Si Layug. Halos walang ibinuksok na lakas, bahagya lang napaikutin ang hawak, ngunit nabaluktot si Victor at may maikling siga. Nagsimulang tumahimik ang musika sa bulwagan, lahat ng tingin sa amin. Nang may pakasuklam, iwinaksi ni Layug ang kanyang kamay, inilabas ang panyolito mula sa ternong bulsa, pinunas ang kanyang nga daliri, at ibinato sa trying isang dumadaang waiter. Pagkatapos, isang hakbang pasulong, tumayo sa pagitan ko at ni Victor, at nagsalita ng narinig ng buong bulwagan. Victor Reyes, sino sa tingin ninyo ang umalpas ng kahihiyan dito ngayon? Buksan ang inyong nga mata at tingnan ang babaeng ito ng maayos. Kinuha niya ang aking kamay, inuknay ang madaliri namin at itinaas tulad ng isang panata. Ito ang aking legal na asawa at kasintahan ng presidente ng Layug Group. Alipustahin siya, alipustahin ninyo ako, si Dionisio Layug. Humikap ang bulwagan. Pagkatapos, isang pagsabong ng bulong, nagpakasal si Layug. Ito ang kanyang asawa, wala talaga. At ang lalaking iyon ang dating asawa niya, itinakwil niya mismo, hindi nakilala ang halaga. Nakatayo si Victor ng puting-puti. Ang maduhot niya ay nanghihina, ang bibig ay nagbubukas at nagsasarado ng walang tunog. Siya ay dating akin. Malamig na ngumiti si Layug. Salamat sa hindi mo nakita ang halagang brilyante. Dahil doon, nakaroon akong pagkakataong ingatan ito, ngunit mula ngayon, wala ng kaunayan sa inyo, at kung lumapit kayo sa kanya muli o magbigay ng kahit isang salita, ibinaba niya ang kanyang boses patungo sa mapanganib na tahimik. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang iyong kapanganakan. Nakatayo ako sa tabi niya, at ang init ng kanyang palat ay dahan-dahang tumatawid sa aking kamay na tutunaw ang yelo na matagal ko nang tinatanggung. Si Victor ay biglang lumuhod ng tuwiran sa harap ng daan-daang panauhin. Dionisio, patawad. Ako ang may sala. Para sa Diyos, isang pagkakataon lang, lumingon siya sa akin ng may mapagmakaawa, nagmamakaawang tingin. Clara, 3 taon tayong pamilya, kahit isang salita lang para sa akin. Tumingin ako sa kanya, sa puso ko ay walang tagumpay, malumanay na habak lang. 3 taon na ang nakalipas, minahal ko ang taong ito. Tahimik na tumango si Layug sa kanyang katulong, agad na nakdala ng manipis na folder. Itinapon ni Dionisio ito sa harap ni Victor. Nagsikalat ang mga pahina. Pamilya? Kung gayon, ipaliwanag ninyo. 3 taon na ang nakalipas, ang inyong kumpanya ay naghatid ng isang batch ng medical na kagamitan na may depekto sa isang pampublikong ospital para sa mga bata. Ang mga kamalian sa pagbabasa ang mga bagong silang ay halos namatay. Ninaguluhan ninyo ang bagay at binili ang katahimikan. Isa sa mga bata ay ang anak ng aking malapit na kaibigan. Alam ninyo ito, namutla si Victor hanggang sa maputlang kulay ng lupa. Nanginginig na mga kamay ang nag-angat ng isang pahina. Ito ay isang ulat ng inspeksyon na inaakala niyang matagal nang nasira. Ako, Layug Group ay itinatanggal ang lahat ng planong pakikipagtulungan sa MedTech Pro at inililipat ang mga materyales na ito sa kinaukulang mga autoridad at mga bilog ng negosyo. Ang nagbebentang kalusugan ng mga bata at hindi alam ang kahulugan ng karangalan ay walang karapatang naroon sa bulwagan na ito. Itinaas niya ang kanyang ulo, seguridad. 2 matibay na empleyado ang lumabas. Sumigaw si Victor, nakpumiglas, nakmakaawa, ngunit dinala siyang 2 ang kanyang nga braso sa labas. Ang sigaw niya ay naging tahimik sa likod ng mataas na mga pinto. Dahan-dahang huminga ang bulwagan. Naunawaan ng lahat. Hindi ito isang eksena ng inggit lamang, ito ay makatarungang paghihiganti. Tinitignan ko si Victor sa kanyang likod at naramdaman ang isang matagal ng bigat na nahuhulog mula sa aking mga balikat. Hindi dahil nakita ko ang kanyang kahihiyan,
dahil sa wakas ay lubos na malaya na ako. Itinaas ko ang aking tingin kay Layug. Tinitignan niya ako ng mahinahon, malalim, nang hindi nagsasalita ngunit bahagya pang piniit ang aking kamay. Lahat tapos na. Nang matapos ang gala, nagmaneho kaming uwi sa katahimikan. Ang nakasuot na mundo sa labas ng mga bintana ay natutunaw ang pantay na ungal ng makina at ang hininga ng dalawang tao sa madilim na sasakyan lang ang narinig. Si Layug ay uminom ng higit sa karaniwan. Pagkatapos ng makipagbuno niya kay Victor, ang makasosyo ay sunod-sunod na lapitan siya ng may pagari at punan ang kanyang baso. Hindi siya tumanggal, uminom ng masaya, ngunit sa pagiging masaya na iyon ay may isang bagay na naubos. Ngayon siya ay yumukod sa upuan ng nakasara ang mga mata. Bahagya ang pamumula ng mga pisngi, pantay ang pahinga. Sa drawing room ay nahulog ang lahat ng baluti. Tinitignan ko siya ng palihim. Ngayon, hindi siyang mapagmataas at malamig na magnate siya isang pagod, nag-isang tao lamang. Ang sasakyan ay dumaan sa isang mataas na kurba at ang kanyang ulo ay mahinahong lumapag sa aking balikat. Natigil ako, nag-abot ang kamay ko na aalisin ang kanyang ulo, ngunit tumigil. Ang kanyang balikat ay naktanggol sa akin sa napakaraming bagyo. Ngayon, isa siyang bigat sa aking maliit na balikat. Maingat kong iturong ang aking laikot upang mas comfortable siya. Ang kanyang init ay tumalab sa pamamagitan ng tela. Ang aking puso ay gumawa ng isang malaking tibok, hindi tulad ng pagmamahal ng kabataan. May iba pa mahinahon, malalim, na dahan-dahang tumalab sa kaluluwa. At biglang siya ay gumalaw, hindi nabuksan ang mamata, ngunit bahagya na nagbukas ang malabi. Salamat sa pagtatanggol kay Arturo. Ang mga salitang ito ay bumaksak sa katahimikan tulad ng isang patak sa tahimik na tubig at pumunta ang mga alon. Sa lahat ng nangyari ngayon ang aking paglabas sa gala, ang papel ng perpektong asawa, ito lang ang kanyang naalala. Ang araw na iyon sa supermarket, kung paano nakpalit kaming proteksyon si Arturo at ako. Tinitignan ko ang kanyang mukha mula sa malapit. Mahabang mapiling nagbabago ngang anino sa pisngi, mataas na ilong, kulubot sa pagitan ng makilay, hindi nawawala kahit sa pagtulog. Magandang gabi, Dionisio, bulong ko. Alam na hindi na niya ito maririnig. Sa labas ng bintana, mga kahel na ilaw ang lumutang sa dilim, nag-ilaw ng daan pauwi. Dun ay may naghihintay na isang bata at isang tahanan na hindi pa tunay na tunay, ngunit lalo nang nagiging mainit. Si Layug ay pumunta sa Cebu sa loob ng 3 araw upang isara ang isang pakikipagnegosyo. Ang napakalaking mansyon ng walang may-ari ay naging mas malaki at mas walang buhay. Sa ikalawang gabi ng kanyang pagkawala, bumaksak muli ang malakas na ulan. Ang makidlat ay pumunit sa langit. Sa simulang ikalawang oras ng gabi, isang desperadong siga ang umugong mula sa silid ni Arturo. Tumalon ako at nagmadaling pumunta sa kanya. Nakahiga ang bata sa kama, nakaduruktong sa kanyang sarili, mapulang pisngi, pawis sa buong katawan, nagbubulong siya sa kalahating pagkatulog. Mama, huwag kang umalis. Mama, ang aking palat ay lumapak sa kanyang no tulad ng pugon. Ipinapakita ng termometro ang 40 degree. Ginising ko si Mang Celso, kinuha ang pababa nga lagnat, sinimulan ang pagpunas kay Arturo nga malamig na tuwalya, ngunit hindi nagbisa ang tableta. Lalo pang bumigat ang pahinga, at bigla, mabilis na umupo si Arturo. Nakatuon ang kanyang paningin sa kawalan at tulad kag isang talon, lumukso mula sa kama. Arturo, saan ka pupunta? Hindi siya bumaba, tumalon siya pataas ng hagdan, patungo sa ipinabawal na lugar, sa ikatlong palapag. Walang kontrata, walang multa, dito ay isang bata. Nagmadali akong sumunod. Ang mabigat na kahoy na pinto ay hindi nakakalok. Itinulak ni Arturo ito at bumagsak sa sahig. Inakay ko siya at tumingin sa paligid. Walang nakakatakot na lihim, walang nakalabi na kalansay. Isang malaking walang laman na silid at kalungkutan na nakalat sa hangin. Sa gitna isang mesa ang pagninilay. Sa ibabaw nito, 2 retrato sa mga picture frame. Isang batang babae na may maliwanag na mga mata
at isang ngiti na eksaktong katulad ni Arturo. Sa tabi niya, isang lalaki na may matalinong mahinahong mukha, amoyin ansenso, tahimik na naglalagablab na mangga kandila. Mama, Mama, inyunat ni Arturo ang kanyang makamay patungo sa portret, umiyak sa lagnat. Pumiga ang aking lalamunan. Kaya pala walang pinayagang pumasok dito. Nais niyang protektahan ang kirot na ito o pangalagaan ang kapayapaan nila. Bigla, may malamig na hangin sa likod. Nagalabang ilaw sa koridor. Lumingon ako. Sa pintuan, nakatayo si Dionisio basa-basa, may maleta sa mga paa. Bumalik siya ng maaga. Sa kanyang mukha ay wala ang kapayapaan, wala ang malamig na proteksyon, galit lamang, at isang bagay na malapit sa kawalan ng pag-asa. Sino ang nakpahintulot sa iyo na pumasok dito? Ang kanyang boses ay pumutol, sa ingay ngulan sa labas ng bintana. Tumakbo siya, binawi si Arturo mula sa aking mga braso, hinawakan ang aking pulso at hinila palayo. Pumasok ang pinto nang may malakas na tunog sa pagitan ni Arturo at ng kanyang ina sa portret. Ang susunod na oras, nabuhay ang mansyon sa kaguluhan, tinawag ang doktor, nagbigay ng injeksyon. Sa wakas, si Arturo ay natulog ng malalim, at sa lahat ng iyon, ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat tulad ng bago ng bagyo. Nakaupo si Layog sa gilid ng kamanganak, pinit ang maliit na palad. Ang kanyang malapat na mga balikat ay bahagyang nanginginig. Ngayon, hindi siya ang makapangyarihang magnate, isang ama lamang sa harap ng kirot na hindi maaring talunin ng pera. Nakatayo ako sa sulok, ang pulso na kanyang hinila ay pula. Walang galit sa kanya, habak lamang. Mahinahon kong inilagay ang baso ng mainit na tsaa sa nightstand sa tabi. Inumin ninyo, nabasa kayo ng tuloy-tuloy. Itinaas niya ang kanyang ulo, mapula ang mamata, namaga, tumingin sa tsaa. Pagkatapos sa akin, nawala ang walang lakas na galit, isang pagod na lang ang natira. Kinuha niya ang baso at ininom ng isang subo, pagkatapos mabigat na huminga. Patawad, nawala ang aking katwiran. Hindi, nilabag ko ang kontrata, ngunit ang babaeng iyon, sa portret, matagal si Layog na tahimik, nakatuon sa kawalan. Ito ang aking kapatid na babae, si Tatiana. Sa tabi niya ang kanyang asawa. Hindi ko anak si Arturo, anak sila. Hinuhugan nako, ngunit ang marinig ito ng malinaw ay isang dago. 4 na taon na ang nakalipas. Namatay sila sa isang aksidente sa sasakyan. Katakot-takot na aksidente. Si Arturo ay nasa mga bisik ni Tatiana noon. 3 buwan pa lang siya. Naligtas sa isang himala. Ang magkamag-anak ng asawa ay agad na nagmadali patungo sa mana ni Tatiana. Hindi ko may suko ang pamangkin ko sa mataong iyon. Nag-apply akong pag-aalaga, pinalitan ang apelyido, pinutol ang lahat na koneksyon sa kabilang panik. Piniit niya ang kanyang kamao puti ang mga kasukasuan. Ang pinakamasakit, ang pumatay ay hindi pa pinarurusahan. Isang lasing na driver ng truck. Isang tao ang tumulong sa kanya na makatakas sa isang multa at conditional na parusa. 3 taon akong naghahanap. Nahanap ko. Sino ito? Ang tiyuhin iyong dating asawa, isang dating mataas na opisyal ng PNP. Itinakip ko ang aking palat sa aking bibig. Ang kapalaran ay cruel at mabaksik. Ang tila walang kaunayan na pagkakataon ay kaunayan pala ng dugo at kirot. Iyon ang dahilan kaya sinimulan ko ang trabaho laban sa kanyang kumpanya upang makarating sa mga ebidensya. Tumingin siya sa akin. Patawad sa pagabot sa iyo sa lahat ng ito. Sa gabing iyon, magkasabay kaming umupo sa tabi ng kama ni Arturo at hindi natulog. Ang kanyang kwento ay mabigat na bumagsak sa aking puso. Ngunit siya rin ay sumirangang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Nangahas akong magsalita. Alam mo, hindi matagal pagkatapos ng aming kasal kay Victor, nagbuntis ako, ngunit dahil sa presyon ng aking biyenan at walang katapusang sakripisyo para sa pamilyang iyon, nawala ko ang bata. Nang nakahiga ako sa ospital, sira ang katawan at kaluluwa, si Victor ay hindi nagpaalif. Sinabi niya na ako mismo ang may kasalanan. Dumaloy ang maluha na maraming taon kong itinago.
Naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng manut sa pagdurusa ng minamahal at walang magagawa at lumaban ng mag-isa. Umalalay si layok ng kanyang kamay at maingat na pinunas ang luha sa aking pisngi. Ang kanyang mandaliri ay magaspang, ngunit nakakataka ang init ng mga ito, pareho tayong basag. 2 piraso na itinulak na kapalaran sa isang tubig. Clara, tumingin siya sa aking matatunay na nang walang maskara. Gusto kong bawin ang aming kontrata, hindi upang tapusin, kundi upang magsimula muli. Ayoko ng asawa sa papel. Gusto ko ikaw maging tunay na ina ni Arturo, na makasamang gagaling tayo mula sa mga sugat na ito at magtatayong ng isang tunay na pamilya. Sasang-ayon ka ba? Ang aking puso ay sumiksik pagkatapos ay nakalaya. Walang kandila, walang rosas, walang singsing, isang magulong gabi, isang kamangang bata, at ang mapinakatapat na salita na narinig ko sa aking buhay. Hindi ako sumagot sa mga salita, ilagay ko lang ang aking palat sa ibabawong kanyang kamay at mahigpit na piniit. Ang kanyang init ay kumakalat sa buong katawan ko. Natutunaw ang kalungkutan, natutunaw ang lamig. Oh, hinila niya ako patungo sa kanya. Ang kanyang braso ay yumakap sa akin tulad ng isang taong natatakot na matunaw ako sa hangin. Sa unang pagkakataon ng maraming taon, nahanap ko ang isang lugar kung saan maari akong huminga. Pagkatapos ng gabing iyon, ang aming buhay ay nagsimulang tahimik ngunit walang tigil na magbago. Sa lungsod samantala, isang bagyo ang bumagsak kay Victor Reyes. Ang pagkabigongang Medtech Pro ay dumana sa mga balitangang negosyo at mga forum, mga falsifikasyon, smuggling ng depektibong kagamitan, pag-iwas sa buwis, suhol sa mga opisyal, lahat ay lumabas sa liwanag. Hiniling nga bangko ang maagang pagbabayad ng mautang, ang mapag-ari ay naseis. Ang bahay na iyon na tinaboy niya ako sa taglamig ay ngayon ay nakaselyong makinatawan ng korte, at ang pinakamasama para kay Victor, ang kanyang minamahal na asawa sa mismong gabi ing pagpapahayag ng bankruptcy procedure ay nawala. Kasama ang huling cash at mga jewelry na kanyang itinago. Lumalabas na ang pagbubuntis ay isang palabas lamang. Niloko niya si Victor mula sa simula para sa pera, para sa katayuan. Nang magsimulang lumubog ang barko, ang daga ang unang tumakas. Ang ina ni Victor, ang babaeng dati ay tinawag akong puno na walang bunga sa harap ko nang nalaman niya na tumakas ang manugang at ang anak ay nalulunod sa mga utang at kriminal na kaso, ay bumaksak sa pintuan ang korte na may stroke. Naging paralisado siya, lumiko ang bibig. Hindi siya makasalita, magawa lang ang pag-iyak sa kamangang ospital. Matagal nang nahuli ang mga luha. Si Victor mula sa matagumpay na direktor ay naging isang taong walang bahay, walang pera, puno ngang utang at may sakit na ina. Binabasa ko ang balita sa sala. Ang puso ko ay tahimik, walang schadenfreude, walang kapaitan, isang mahinahong, halos walang malasakit na pag-unawa lang, makatarungan ang lahat. Isinalin ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana kung saan si Arturo ay humahabol sa isang mariposa sa hardin. Ang kapayapaan, ito ang tunay na yaman. Ipinakpalit nila ito, sila ay natalo. Sa katapusan ng taglamig, nang ang maparke sa kamay nilaan ay nagsisimula ng maging berde, inilabas ko ang aking maliit na puting fiyos mula sa bakuran ng mansyon at pumunta upang bumili ng masangkap. Gusto kong bilhin ang pinakapresko na mga itlog para sa paboritong biskit ni Arturo na may salted caramel. Kakaalalis ko pa lang sa kalye ng may anino na lumukso sa harap niyang saha. Pinisil ko ang preno, nais na sumigaw sa bukas na bintana at natigil. Si Victor. Sa loob ng ilang buwan, nagulang siya ng 10 taon. Ang ternong damit na dating malinis ay gumasgas at marumi. Ang babalbas ay sumasakop sa mukha ng kalahati. Nalubog ang mga mata, namula, may amoy nga alak. Yumuko siya sa bintana at paos na hiniling. Clara, Clara, ako ito. Buksan mo nga, pakiusap. Nagatubili ako ng kaunti. Ngunit bahagya akong binuksan ang salamin at agad na naramdaman ang maasim na amoyng murang alak. Clara, tulungan mo ako. Wala na akong iba. Iniyak niya. Naghaluin ang maluha at sipon sa kanyang pisngi. Si mama ay may stroke.
Hinihiling ospital ang pera, wala akong kahit isang piso. Kinuha ang bahay, lahat ng kaibigan ay lumayo. Ikaw lang, ikaw ang tanging maari kong puntahan. 3 taon tayong makasama, hindi mo maaring panoorin ang pagkamatay ni Mama. Ikaw ay mabuti, bigyan mo ako ng county. Hindi para sa akin, para sa Mama, para sa Diyos. Humawak siya sa frame, nanginginig ang magakamay. Isang kapaitan ang bumangon sa aking dibdib, hindi kagalakan, hindi galit, isang bagay na walang pangalan. Tumayo-kayo, pantay ang aking boses, makikitang seguridad, mas malala pa ang magiging buhay. Sa kanyang mamata ay isang sabik na pag-asa, meaning tutulungan mo, huwag ninyong kalituin ako. Hindi na ako asawa ninyo mula ng gabing itinapon ninyo sa akin ang mga papel ng diborsyo. Kinuha ko ang aking notebook, mabilis na isinulat ang address at ibinato sa puwang. Kinuha ni Victor ang papel at nakunot no. Ano ito? Isang social center at hospice. Dun ay may mga nurse, pangunahing gamot, pagkain at bubong libre. Para sa inyong ina, ito ang pinakamabuti ngayon. Iniisip ba ninyong sa inyong kasalukuyang kalagayan, mas magagawa ninyong alagaan siya? Ikaw ay mayaman. Ang iyong asawa ay bilyonaryo. Hindi ka ba makipag-ampon ngang pera? Kung ibibigay ko kayo ng pera, mapupunta ito sa alak. Ang address na ito ang huling kabaitan na kaya kong ibigay para sa inyong ina. Ang natitira responsibilidad ninyo na. Itinaas ko ang salamin at tinahak ang daan. Sa rear view mirror, ang kanyang figura ay lumiliit tulad ng isang lumang basahan na itinapon sa tabing ang kalsada. Inakala ko na matagal nang tapos ang lahat kay Victor, ngunit ang tunay na bagyo ay dumating mula sa isang ganap na ibang direksyon. Maaga sa hapon, habang nagluluto akong hapunan, malakas na tumunok ang landline, malakas, mapilit. 50 milyong piso, lumang magabil, walang serial numbers. Dalhin mo sa industrial compound sa likod ng South Road, entrance number 3. Naghihintay ako ng 2 oras. Sino kayo? Ang taong hawak ang iyong anak, ang tagapagmana na Layug Group. Nahulog ang plato mula sa aking makamay at nagingay ng pagkabali. Si Arturo ay nakidnap, ngunit si Dionisio ay sumama sa kanya sa kindergarten. Tinawagan ko siya, matagal na tunok, pagkatapos siya mismo ang muling tumawag humahingal. Clara, nandun ka ba sa bahay? Nakidnap si Arturo. Lumayo ako sandali para bumiling gamot 5 minuto. Bumalik ako, sira ang bintana, wala ang bata. Krarara, humihingi ng 50 milyon. Ang compound sa likod ng South Road. Nakatanggap na rin akong tawag, naunawaan ko. Umupo ka sa bahay, I-lock ang lahat. Pupunta na ako. Naupo ako sa saik. Tumagbo ang mga luha sa kanilang sarili. Si Arturo, ang aking munting lalaki. Sa isip ko ay lumabas si Victor. Ngunit hindi duwag siya. Hindi siya kayang gawin ito. Mas malamang na mga nagpapautang na nagsimulang mawalan ng pag-asa mula sa kanyang kapaligiran. Ang nag-iisip na si Arturo ay tunay na anak ni Layug. Hindi ko maaring maupo at maghintay lamang. Pumunta ako sa silid ni Arturo. 1 linggo na ang nakakaraan. Bilang gantimpala sa magandang gawi, binili ko sa kanya ang asul na relo na may GPS at sinabing huwag aalisin. Binuksan ko ang app sa telepono, kumikislap ang pulang tuldok sa mapa at gumagalaw ng tuwiran patungo sa compound. Buhay pa ang signal. Kinuha ko ang mga susing vios at tumakbo palabas. Ang inabandunang industrial zone ay nalunod sa mataas na damo at kadiliman. Pinatay ko ang mailaw ng maaga at dumalidali sa tabing ang bakot sa paa. Ang sasakyan ni Layug ay nakatayo sa tabi nga kalahating gibang dingding kasama ang ilang taong naka-plain clothes. Tahimik silang nakikipag-usap tungkol sa plano. Gusto kong tumakbo sa kanya, ngunit mula sa bodega ay narinig ko ang sigaw ni Arturo. Tatay, Mama, tulungan ninyo ako, takot na ako, nawala ang katwiran. Pinisil ko ang umaalikabok na pinto at sumilip sa puwang. Sa loob, maputlang liwanag, si Arturo ay nakaupo na nakatali sa kahoy na upuan. Natatakpan ang bibig ng scotch tape,
ngunit ang type ay kalahating nahiwalay na. Sa tabi niya ay isang malaking lalaki na may bakal na tubo, sumisigaw at nagsusumpa. Tumahimik kung hindi dalhin ng tatay mo ang pera, papunta ka sa ibang mundo. Sa sandaling ito, sumagasa si Dionisio kasama ang mga operative sa pamamagitan ng pangunahing pintuan. Huwag gumalaw. Pakawalan ang bata. Napalibutan ka na. Nataranta ang kidnapper. Nakita ang walang labas at hinawakan si Arturo sa leg. Dinalha ang tubo sa kanyang ulo. Ni isang habang. Isang galaw at gagawin ko siya. Tumigil si Dionisio. Itinaas ang kanyang kamay. Ang boses niya ay pumiyok. Huwag siyang galawin. Nandito ang pera. Anumang gusto mo. Basta huwag siyang saktan. Ngunit ang kriminal ay lumakad na patungo sa emergency exit, hila-hila si Arturo. Kinagat ng bata ang kanyang kamay. Ano ka? Umaangat ang tubo. Hindi. Sumupot. Ako sa bodega at nagimadali. Masyadong maliit ang distansya. Walang panahon para mag-isip. Tinanggap ko ang suntok ng tubo hindi sa maliit na ulo kundi sa aking likod at balikat. Bumagsak ako. Niyakap si Arturo. Dumugo ang aking damit. Mama ang kanyang sigaw ay malapit at malayo ng sabay-sabay. Habang nalilito sandali ang kriminal, hinabol siya ni Dionisio, itinapon sa sahig. Sumabog ang nga operative, humiyaw at nagpumigas ang lalaki ng walang silbi. Nagmadali si layuk sa akin. Puting-puti ang kanyang mukha. Clara, tingnan mo ako. Huwag mo akong takutin. Pinagsisikapan kong buksan ang mga mata. Napakamalapit ang nakaiyak na mukha ni Arturo. Mama, huwag kang mamatay, pakiusap. Arturo, ayos na, mabuti naman na buhay ka. Tinakpan akong kadiliman sa mga mainit na braso ni Dionisio. Nang buksan ko ang aking mamata, ang unang nararamdaman ay ang amoy ng antiseptiko at puting kisame. Ang aking ulo ay sumasakit ng matindi. Ang bawat galaw ay kasabayng kirot. Bahagya akong nagbuntong hininga. At agad na isang maligayang nanginginig na kamay ang tumakip sa akin. Clara, nagising ka. Ang boses ni Dionisio. Lumingon ako. Nakaupo siya sa tabi ng kama nakmamadaling balbas. Madilim na bilok sa ilalim ng mata. Hindi siya umalis habang wala ako sa malay. Arturo, adios basija. Nandon, natutulog sa sopa. Nahanap kong tingin ang sopa. Natutulog si Arturo, nakayakap sa kanyang robot. May tuyong pilpil ng luha sa mga pisngi. Huminga ako. Hinimas ni layuk ang aking buho. Nanginig ang kanyang boses. Bakit mo ginawa iyon? Bakit ka tumakbo under fire? Hindi ako nag-isip. Inamin ko. Si Arturo lang ang alam ko anak natin siya. Ayaw kong tamaan siya. Dinaluhan ni Dionisio ang kanyang malabi sa aking matagal, maingat. Nahulog ang kanyang luha sa aking pisngi. Maasin ang maito. Salamat sa pagiging kasama namin. Patawad sa hindi ko kayo naprotektahan. Nangangako ako, walang makakasakit sa inyo kailanman. Lahat ng dagdag na kontrata, kalkulasyon, distansya na sunog sa gabing iyon. Natira lang ito, isang ama, isang anak, isang ina, isang pamilya. Pagkatapos nakakatakot na kaganapan, ang aming maliit na pamilya ay nagsimulang gumaling dahan-dahan, ngunit sa bawat araw ay lalo pang nagiging mainit at matibay. Nagbago si Arturo. Sa tulong ng isang psikologis, sa pag-ibig ng ama at ina, naging iba siya. Hindi na ang nakasarading galit, laging handang lumaban na bata. Ngayon ay nagmamadali na siyang umuwi mula sa paralan ng may tawanan, nagtatahak ng walang tigil at kinakain ang lahat ng niluluto ko. Nagbago rin si Dionisio. Pinaikli ang kanyang oras sa trabaho, ipinasa ang operasyonal na pamamahala sa kanyang makatuwang. Tuwing gabi, magkasama naming pinapanood ang makartun, itinatayo ang mga ayos-ayos, at minsan ay tahimik lang siyang nakikinig habang nagbabasa akong kwento kay Arturo sa gabi. Ayoko rin na maging bahay lang ang aking trabaho. Nag-enroll ako sa mga kurso sa management, nagsimulang mag-aral ng Ingles. Ganap na sinuportahan ni Dionisio. Gawin ang gusto mo, hindi ko kailangan ng asawang nahihintay sa bintana, gusto kong mayroon kang sariling buhay. Sa weekend,
Sabay kaming tatlo na umaandar sa maliit na Fios. Si Dionisio ang nagmamaneho papunta sa mga parke sa Laguna o bumibisita sa pabahay para sa mga bata kung saan nagsimula akong mag-volunteer. Hindi na lumipat si Layuk sa kanyang Alphard. Nagustuhan niya ang simpleng pakiramdam sa manibela ng sasakyan na ito. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking matala, nagdala siya sa akin ng mainit na gatas, niyakap mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Clara, hindi ba palagay mo ay medyo tahimik ang bahay? Tahimik? Nagtataka ako. Nagtatakbo si Arturo ng buong araw. Iyon ang ibig kong sabihin. Natawanan siya at ang kanyang mainit na hininga ay kumikiliti sa aking tainga. Si Arturo ay malaki na, kailangan niya na kapatid na babae o lalaki. Gusto mo bang subukan? Namula ako hanggang sa matenga, ngunit sinabing doktor, maaring may mahirap na bagay ako. Magsisikap tayo ng makasama. At kung hindi rin mangyari, mayroon tayo kay ikaw at si Arturo. Iyon ay sapat na para sa akin. Ngunit kung ang langit ay magpadala ng isa pang anghel, magiging ganap ang kasiyahan. Narinig ng ngit. Pagkatapos ng 2 buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay, pagduduwal sa umaga, antok, pagnanasa ng maasim. Lihim kong bumiling test. Sa banyo, nag-isa, nakita ko ang 2 maliwanag na linya at napayak. Pumasok sa sala, hawak ang test sa kamao. Si Dionisio at si Arturo ay nag-abala sa isang konstruksyon. Dino humina ang aking boses. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakita ang maluha at tumayo. Anong nangyari? Clara, masakit ka ba? Ibinuka ko ang palad. Tinitigan niya ang test. Ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos, isang masayang sigaw at inangat niya ako sa kanyang mabisik, paikot sa silit. Tutu ba ito? Tutu, Arturo, magkakaroon kong kapatid na babae o lalaki. Napakalaki ang mata ni Arturo. Pagkatapos ay sumisiga sa kasiyahan at nagsimulang lumukso sa paligid namin. Sige, magiging kuya na ako. Kung lalaki, turuan ko siyang magrobot. Kung babae, nag-isip siya. Kung babae, pahihirapan ko siyang maglaro ng aking makotse. Minsan, nagyuko si Dionisio at inilagay ang kanyang tainga sa aking tiyan. Dun ay isang garbansong maliit pa, walang marinig. Ngunit natawa siya tulad ng isang batang lalaki. Kumusta? Nandito ang papa. Magugali ng mabuti. Huwag guluhin si mama. Agad na dumampi si Arturo sa tabi. Munting bata, kapag lumaki ka na, turuan kitang lahat at poprotektahan kita. Walang makakasakit sa iyo. Pinunong kasiyahan ang silid hanggang sa kisame. Tahimik at mayos ang pagbubuntis. Si Dionisio at si Arturo ay pinaligiran ako ng gayong pag-aalaga na walang panahon para mag-alala. Sa 20 linggo, nag-iisa akong pumunta sa regular na ultrasound. Si Dionisio ay naantala sa isang pulong. Sinabing doktor, babae, malusog, lahat ay ayos. Lumabas ako sa koridor NG Hospital at natihil. Sa tabing balde ay nakatayo ang isang lalaki sa asul na uniformeng pangmanggagawa payat, nakayukod, may uban sa buhok at pagod na nakaukaw sa kanyang balat. Nang itinaas niya ang kanyang ulo upang pigain ang mop, natakpo ang aming mga paningin. Nagdatrabaho si Victor bilang orderly sa ospital na ito. Nakita niya ako maganda, masaya, buntis na babae na may magandang damit at nag-freeze siya. Bumaksak ang mop ng malakas. Tinitigan kami ngang isa at isa ng ilang segundo. Sa kanyang mata pagkamangha, hiya, matagal nang nahuling pananaw na punong samanglup. Gumalaw ang kanyang mga labi at sinubukang sabihin ang isang bagay, ngunit ang kamay itim, nanginginig ay bahagyang umaangat at muli ay bumaba. Noon ay naunawaan niya rin, wala nang dapat pang sabihin. Hindi ko ibinalik ang aking tingin. Nang walang panunukso, nang walang habag sa katatagan na dumarating kapag ang nakaraan ay napalaya na. Ang taong ito ay matagal na akong namatay sa loob ko. Bahagya akong tumango tulad ng pagtango sa isang hindi kilalang tao sa isang krosibe at lumakad patungo sa labasan. Hindi ako lumingon, ngunit naramdaman ko na tinitingnan niya ako sa aking likod.
paghihinayang siya. Ngunit ang paghihinayang ay hindi na mababago ang kahit ano. Ang bawat isa ay nagtataglayang responsibilidad para sa kanilang mga pagpipilian. Pinili ko ang katapatan at pagpapatawad. Pinili niya ang pagtataksil at kasakiman. Ito ang batas ng buhay mahigpit at makatarungan. Ang Oktubre sa kamay nila ay kahangahangang liwanag. Gintong madahon, pulot na liwanag sa pagitan mapuno, kristal na hangin. Ang araw na hindi ko kailanman inaasahan para sa aking sarili. Sa puting damit pangkasal, lumakad ako sa landas na nababalutan ng mga talulot patungo sa lalaki na aking minamahal, walang napakalaking bulwagan. Pinili ni Dionisio ang isang simpleng restaurant na may terasa sa itaas ng ilog pamilya at malapit na mga kaibigan lamang. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Ang puting krema na gown ay nagsusukat ng aking figura, medyo mabilok na ang aking tiyan, ngunit hindi ito nakpapasama kundi nakdaragdag ng isang espesyal na kagandahan. Bumukas ang pinto. Sumasabog si Arturo na may maliit na barong Tagalog at pulang bautie. Mama, kahanga-hanga ka. Nandun na si tatay. Nagpupunta siya roon. Dito palagay ko, natatakot siya. Natawa ako at hinawakan ang kanyang kamay. Maliit na kabaluero, ipagtatapon mo ba ang mama mo kay papa? Siyempre, seryosong sinabi niya, trabaho ko ito. Naglaro ang musika, bumukas ang mapinto, hardin sa puti at berde, matalulot sa damuhan, at sa dulo ang landas si Dionisio sa kulay abong barong Tagalog. Nang lumabas kami ni Arturo, nagliwanag ang kanyang mukha na tunaw ang kahigpitan, natira ang pagmamahal lamang. Maringal na inakay ni Arturo ang aking kamay, sa altar ay ibinahagi niya ang aking kamay kay Dionisio at seryosong sinabi, Tatay, ingatan mo si mama at ang munting bata, at kung masaktan mo si mama, hindi ko ipapahiram ang aking robot kahit kailan. Tawanan, luha, palakpakan, kinurog ni Dionisio ang kanyang ulo. Nangangako ako habang buhay. Sa pagpalitan ng singsing, tumingin siya sa akin at nanginig ang kanyang boses. Clara, salamat sa pagdating mo. Salamat sa paggaling namin ni Arturo. Ang singsing na ito ay hindi lang isang pangako. Ito ay patunay nga aking pagmamahal at pasasalamat. Mahal kita. Tinitingnan ko siyang naglalagaying singsing sa aking daliri at ang maluha ay dumaloy ng kusang lubmaluha ng kasiyahan. Mahal din kita. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tunay na tahanan at tunay na pamilya. Sa ilalim nga asul na langit, sa gitnang minamahal na tao, nahalikan kami at binuksan ang isang bago, tunay na pahina. 3 buwan pagkatapos, isang bagong miyembro ang dumating sa aming pamilya. Ang aming anak na babae ay ipinanganak sa isang malamig na araw ng Disyembre, ngunit nagdala ng init na hindi kailanman nakilala ng mansyon. Katulad ni Dionisio ang kanyang hitsura, malalaking mata, mataas na ilong, ngunit sa kanya ang dimple sa pisngi. Nang ilagay ng doktor ang sanggol sa aking dibdib, umikot si layuk patungo sa bintana at nakita ko ang kanyang palihim na nagpunas ng isang luha. Hindi siya makalapit sa kanya, natakot na makakapinsala, nagantala lang ang kanyang hintuturo. Ang maliit na kamay, ang mamunting daliri, ay mahigpit na humawak dito. Ang hawak na ito ay walang makakapunit sa anumang bagay. Pinangalanan namin siyang Sofia. Naging kuya si Arturo at tinanggap ang papel na ito ng buong seryosidad. Nagmamadali siyang umuwi mula sa paaralan ng tuwiran sa silid ng bata, matagal siyang makatingin sa natutulog na kapatid. Isang araw, nakita ko siyang bumubulong sa kanya, Sofia, lumaki ka na. Turuan kita ng konstruksyon at hindi kita hahayaang saktan ng sinuman, nangangako ako. Sa gitna ng masasayang araw, dumating ang isang balita mula sa lumang buhay. Ang isang kaibigan ay nagpaalam, namatay ang ina ni Victor sa gabi sa isang social facility. Nag-isa nang walang anak siya noon ay nasa ibang lungsod para sa trabaho. Sandaling nanahimik ako. Walang schadenfreude, walang samang loob, tahimik lang na pagdadalamhati para sa isang buhay na nailagi sa pagmamataas at kawalan at natapos sa kalungkutan. Nakipag-usap ako kay Dionisio at anonymous naming ipinadala ang pera sa pasilidad upang ang living ay naging maayos.
Si Layuk ay hindi tumutol, humawak lang sa aking kamay at pinisil. Nang gabing iyon, nagsindi akong kandila sa harap ng isang maliit na imahen ng panalangin at hiniling ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Nag-isip ako tungkol kay Victor ng walang ina, walang pamilya, walang pera, walang kinabukasan, walang mas mabigat na parusa sa mundo. Isinara ko ang bintana, bumalik sa bahay kung saan umaling-aungaw ang boses ni Arturo at nagbulong-bulong si Sofia. Lumipas ang mataon. Si Sofia ay tumatahak na ng kanyang hindi pamatatag na mga paa sa hardin. Si Arturo ay nasa ikatlong baitang na mataas, masiglang lalaki, mabuti. Ang bahay ay lagi ng punong tawanan, laruan at mga boses. Naging tagapayo si Dionisio sa kumpanya, ipinasa na sa kanyang katuwang ang operasyonal na pamamahala. Ngayon ay nakswot na siya na apron at nakluluto ng sinihang, naktuturo kay Arturo na makayos ang bisikleta, at ang mga kapitbahay ay minsan ay nagtataka nang makita ang kilalang negosyante na gumagapang sa garahe ng may liabe. Isang araw sa weekend, habang nakaupo ako sa mesa na may manuskrito, dinidinig ko ang aking unang libro na pinamagatang Puso ng Isang Bata, tungkol sa aming pinagdaanan ni Arturo, tungkol sa mga bata mula sa pabahay kung saan nagboluntaryo ako, tungkol sa pagmamahal, pasensya, pag-unawa. Mula sa hardin, narinig ang tawanan. Si Sofia ay kumakaribal ng lakad patungo kay Arturo na sinadyang hindi nakikita. Lumabas si Dionisio ng may platong ng hiwa-hiwang mangga, inilagay sa tabi ko at umupo sa katabing silya. Matagal niyang tinitingnan ang mga bata. Halos tapos ka na. Natitira na lang ang konklusyon. Tinakpan niya ang aking kamay, kanyang palat. Alam mo, minsan ay iniisip ko na parabang panaginip lang na natagpuan kita. Sa ganitong paraan, lumingon ako sa kanya ng may ngiti. Iniisip ko na nanalo akong jackpot, nahanap kong bilyonaryong asawa at dalang-dalawang anghel pa. Natawa si Dionisio at hinila niya ako patungo sa kanya. Nakakuha ng jackpot ako. Kung hindi ka na parito, si Arturo at ako ay patuloy na mabubuhay sa kadiliman. Ikaw ang aming araw. Salamat. Mahinahon akong hinalikan at, "Oh babu, ela po. Tatay, mama, pumunta kayo rito." Si Sofia ay natumba, pero hindi umiyak, tumatawa. Naktagis kami ng tingin at naktatawanan. Tumayo kami at lumakat. Sa hapunan, puno ang mesa nga pag-usap, mumo, at tawang ang gabata. Sinigang, pritong tilapia, puto at pandan pandesal, simpleng pagkain, ngunit may lahat ng gusto ko rito. Naging hindi ako ni isang social queen, ni isang may-ari ng isang business empire. Pinili ko ang aking sariling landas, tahimik at tunay. Ang libro, ang volunteer work, mga bata, asawa. Isang araw, nang tinapos ko ang mahuling pahina, lumabas si Dionisio sa hardin kung saan nagtatakbo ang mga bata sa damuhan. Umupo siya sa tabi ko, tahimik na nagsabi, "O bardahalin na, Clara, gaano kaganda hito." Isinara ko ang laptop at huminga sa kanyang balikat. Asul na langit, puting ulap, mga bata sa damuhan. Ang buhay ay tulad ng mga ulap na ito. Minsan ay nagdidilim kulog, bagyo, kadiliman. Minsan ay nagliliwanag araw, init, kapayapaan. Dumaan ako sa pinakamasamang bagyo at lumabas dito. Maari pang may mga pagsubok na darating, hindi ko alam. Ngunit hindi na ako natatakot dahil sa tabi ko ay isang maaasahang balikat at sa aking puso ay pagmamahal na nag-iilaw ang daan. Inihagis ng hangin ang mga pahinang manuskrito. Ipinukit ko ang aking mata, kapayapaan sa kaluluwa. Ang nakaraan ay naiwanan na magpakailanman. Ang katapusan,